somewhere out there, somewhere far away. I want Sa isang sinaunang gusali, may malakas na sumisigaw, dahil sa nagtataka ito, kung talagang babae daw ba talaga si Xiao Shuai. Ipinakita naman ang cute na pagmumukha ni Xiao Shuai, malaking pinagkaiba sa dati. Ang malakas pala na sumisigaw ay ang ating bida, takang-taka pa siya, dahil ito ba daw talaga ang disciple niya, isa pa, ibalik daw nito ang kanyang gwapong disciple. Sinabi ni Xiao Shuai kay Dai Chan na nahulog ang kanilang master sa bangin at nawala ng memorya. Hindi rin komportable si master na magsuot ng palda para mag-ensayo. Sumagot si Dai Chan, I see, pagkatapos ay sinabi ni Dai Chan, na alam niyang mahirap itong tanggapin para sa ating bida, subalit iyon nga daw ang tunay na pagkatao ni Xiao Shuai. Dahil naman sa kagandahan ni Dai Chan ay agad naman na damyugo ang kanyang ilong. Sinabi pa niya na ito ang atake ng kagandahan. Sinabi ng ating bida, haha, huwag kang mag-alala, walang seryoso, sambit pa niya sa kanyang isipan dahil sa narinig niya na ang pangyayaring ito sa isang lalaki noon, at iniisip niya na ang babae ay may malungkot na buhay at magiging bidang babae sa isang trahedyang kwento. Dagdag pa ng ating bida, teka, may insekto. Iniisip din niya na matagal nang hinahanap ng orihinal na may-ari ang Heavenly Maiden. Hindi ba niya makilala ang Heavenly Maiden kung katabi niya lang ito? Higit pa rito, dagdag pa ng bida, hindi sapat ang isa, at kailangan natin ng isang buong tatlong kulay na team, subalit sa katotohanan ito, ay hindi naman talaga totoo. Dumating naman agad sa eksena itong si Chenkyo, nagulat din siya dahil sa nandito lang pala ang bida, subalit kung saan-saan pa niya ito hinanap. Paliwanag pa ni Chenkyo, dinala si Lureni pabalik sa tatlong pangunahing sekta ni Zuiwo Chanzan, at pinag-usapan ng mga tao mula sa tatlong pangunahing sekta kung paano siya haharapin. Pagkatapos maghanap, natuklasan na ang Qingshan sect at Lingjian sect ay nagkakasala sa Demon sect at lihim na nagsasanay ng mga pamamaraan ng Demon sect. Dagdag pa niya, hindi alam ni Yumian ang tungkol dito at nakakulong sa Iron Gate, naghihintay sa kanyang kapalaran. Ayon pa kay Chenkyo, habang nagbuntong hininga, aniya, ang indaw ng ating bida ay sikat na sikat ngayon, at halos lahat ng tao ay pinag-uusapan ang patungkol dito. Pagkatapos niyang sabihin ang mga iyon, ay agad siyang nagbigay ng isang bagay kay Dai Chan, sinabi rin niya na inumin ito ni Dai Chan, subalit mababakas naman sa pagmumukha ni Dai Chan ang labis na pagkabigla. Dinagdag pa ni Chenkyo, na natagpuan ni Uncle Zia ang isang nakal-alasong insekto sa kwarto ni Gang Zeking. Ang insekto ay pinapakain ng dugo at laman, at maaaring magkaroon ng epekto ng pagpupuno ng yin at yang sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa taong kinakapitan nito. Kahit patay na ang inang Gu at walang silbi ang batang Gu, mas mabuti pa ring alisin ito. Nagtanong naman ang ating bida, na kung ganun ba daw talaga kadali na makakuha ng Gu, gamit lamang ang pagsipsip ng sabaw. Dagdag pa niya, na bagamat ang lalaki na nagmula sa Qingshan sect, ay mas malakas ang Gu kesa sa kanya, higit pa rin ay mas malakas rin ito sa kanya, ang tinutukoy niya ay ang burat na si Gang Jikan. Masungit naman na sumagot si Chenkyo, aniya, kung tatanungin daw siya ng ating bida kung papaano niya nalaman ang bagay na iyon, syempre hindi niya ito basta-basta na lamang nagagawin. Dahil sino ba daw na tanga ang magnanais na hindi mag-isip sa mga kahihinatnan? Sa kabila nito ang ating bida ay tila walang pake, habang tinitikman ang sabaw gamit ang kanyang mga daliri. Inutusan naman ni Chenkyo, ang ating bida na inumin ang sabaw, dahil sa kung hindi daw ito gagawin ng ating bida ay kanya na lamang daw itong kukunin, samantala ang ating bida ay nasusuka naman sa lasa ng sabaw.
Kalaunan agad na tinunggan ng ating bida ang isang mangkok ng sabaw. Pagkatapos noon ay may ngiti din niyang inulit ang sinabi ni Chen Qiu. Malakas rin niyang isinigaw, na ang insektong sumupil sa kanyang katawan, at ngayon, inuutusan niya ito sa kanyang ngalan bilang si Li Jiwei ang pinaka-the best sa buong mundo, na alisin ang selyo sa aking katawan, habang makikita na tila nagsusuper saiyan ang ating bida. Subalit ilang minuto lamang ang nakalipas ay wala pa rin siyang naramdamang kakaiba. Sa halip nagmukha lamang siyang tanga sa harap ng mga babae. Agad naman na nag-iba ang kanyang mukha, yung mukhang hindi nilabasan ng tae, aniya, ang kanyang kapangyarihan daw ay ayaw bumalik. Labis naman ang galit ni Chen Qiu, dahil sa bakit nga raw ininom ng ating bida ang sabaw. Dahil sa ang pinapainom niya raw ay si Dai Chan, tsaka nanong niya ang bida na kung may sakit ba daw ito. Subalit sa kabila ng galit ni Chen Qiu, ang ating bida na ngayon burat na talaga. Aniya, bakit wala daw reaksyon ang sabaw pagkatapos niyang uminom? Galit naman na sumagot si Chen Qiu, na ano ba daw ang inaasahang reaksyon ng ating bida. Agad naman na kumalma si Chen Qiu, dahil sa wala na daw silang magagawa dahil sa nainom na rin naman daw ito ng ating bida, kung kaya tutulungan niya na lang daw ito na suriin ang katawan nito, sa isip-isip niya naman ay nasambit ni Chen Qiu, na isa daw itong magandang pagkakataon. Habang sinusuri ni Chen Qiu ang ating bida, nagtanong naman ang ating bida, na kung talagang may ganitong proseso pangaraw ba talaga sa mga ganitong bagay, isa pa kung talagang may insekto daw talaga sa kanyang katawan, ay labis nga daw na nakakadiri iyon. Ang ating bida ay natuwa dahil sa wakas ay tinanggal na ang insektong sumpa sa kanya. Umaasa siyang mababawi ang kanyang lakas at hindi na kailangang magpalakas ng palihim. Balak niyang takutin ang lahat sa isang galaw at bawiin ang kanyang posisyon bilang numero 1 sa mundo ng martial arts. Si Chen Qiu ay sinabihan ang ating bida na wala siyang insektong gus sa katawan at napaka-healthy niya. Nagulat naman ang sabog nating bida. Ang ating bida ay nagulat at nagtanong kung paano ito nangyari. Nagtanong si Chen Qiu kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkadismaya. Nako, ang lakas na ng pagkaburat ng ating bida. Sinabi ni Xiao Shuai kay Chen Qiu na pupunuin niya ang kanyang mangkok. Nagpasalamat naman agad si Chen Qiu. Sinabi ni Chen Qiu sa ating bida na mayroon siyang kakaibang ugali at parang umaasa siyang may insektong gu sa kanyang katawan. Naisip ni Chen Qiu na kahit walang insektong gu sa katawan ng ating bida. Ngayon, meron na, sabi ni Chen Qiu, habang makikita naman na may inilagay sayang gagamba sa balikat ng ating bida. Samantala nang makapasok sa kanya silid, ang ating bida ay hindi pa rin makapaniwala. Sinabi ni Zier, lumaban ka, Master. Paano ka, isang master na napakalakas, matatalo ng ganitong bagay? Naisip ng ating bida, paano ako magpapasaya? Sinabi ng Saintess ng Wangu Pavilion na walang insektong gu sa aking katawan. Dahil walang insektong gu sa aking katawan, bakit hindi ko magamit ang aking mga kasanayan? Maaari bang walang ganoong bagay bilang isang nakal-alasong insekto? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan na hindi ko alam? Sinabi ni Zier, Master, napakalakas mo. Paano ka mapipigilan ng insektong gu na isa lamang ordinaryong nilalang? Kahit ang Saintess ay hindi ito nakita, na nagpapatunay lamang na ang insektong gu na ito ay hindi ganoon kasimple. Napasabi ang ating bida, Dam, may sense ang sinabi mo. Naisip ng ating bida, ang Saintess ay hindi sapat na makapangyarihan. Mukhang kailangan ko pa ring humanap ng paraan para mapalapit sa mistress ng Wangu Pavilion. Ang insektong gu na hindi nakita ng Saint ay dapat na napakalakas. Gaya ng inaasahan sa number 1 sa mundo, kahit ang lason na ipinalason sa kanya ay ang number 1 na lason sa mundo.
Nagtataka si Chenkyo kung ano ang pinag-uusapan nina Bida at Zier. Bagamat hindi magandang subaybayan ang bida ng walang pahintulot, ginagawa lamang niya ito upang tuparin ang utos ng mistress. Habang makikita na pinagmamasdan niya ang dalawa, gamit ang gagambang inilagay niya sa balikat ng ating bida. Napaisip si Chenkyo, ayon kay Zuiwo Chanzan, si Meng Chenyo ang unang umaatake kay Li Ziwei. Pagkatapos, nang hindi lumaban si Li Ziwei, ang lihim na pamamaraan na pag-ubos ng kaluluwa ay bumalik sa kanya. Naisip ni Chenkyo, nasaktan niya si Meng Chenyu, napakagaling. At nakontrol niya ang natitirang mga miyembro ng Demon Sect, paano niya nagawa iyon? Medyo cool daw iyon. Nagtataka si Chenkyo, nasaan na ang babaeng puti ang buhok? At ano ang ginagawa niya doon? Habang makikita naman na may hawak na isang token ang ating bida. Sinabi ni Li Ziwei, tama, paano ka naman walang token ng iyong sarili sa mundong ito? Sinabi ni Li Ziwei, mula ngayon, ito ang token na tunay na pag-aari ko. Si Li Ziwei, ang gagamba naman ay nagrik-anya, anong klaseng pangit na token ba daw ang hawak ng ating bida? Dumating si Zier at sinabi, Master, nakabalik na ako. Tanong pa niya sa ating bida na kung iyan nga raw ba ang Demon Sect token. Sinabi ni Li Ziwei, hindi na magagamit ang lumang Demon Sect token, kaya ni-remodel ko ito ng kaunti. Tandaan kung ano ang hitsura nito ngayon, at mula ngayon, maaari mo itong tawaging Holy Fire token, na agad naman na naunawaan ni Zier. Pinagmasdan naman niya ang nasabing token. Naisip ni Zier, napakatalino ng kanyang isip, karapat-dapat na maging master. Bukod pa rito, ang salitang Wei ay hindi lamang sagisag ng master, kundi nangangahulugan din na ang dakilang unang Demon Lord. Dagdag pa niya, napakatalino talaga ng master. Sinabi ni Zier, sa nga pala, master, dinala ko ang gusto mo. At pagkatapos ay ipinakita ang tinutukoy ni Zier na napakaraming scroll, sabay agad naman na kumuha ng isang scroll ang ating bida. Sinabi ni Li Ziwei, ngayong sikat na ang peace-in, mahalagang ipahayag ang ating martial arts. Subukan muna natin ang ilan sa mga ito. Zier, kailangan mo ring matuto, sumagot si Zier, opo, master. Pagkatapos ay mabilis naman siyang nagpinta sa scroll. Naisip ni Li Ziwei, hehe, orihinal na may-ari, o orihinal na may-ari, alam ko na ang iyong martial arts ay kahanga-hanga. Ngunit ang mga cool na special effect ay ang tunay na pag-ibig ng mga lalaki, kaya hindi ko gagamitin ang mga gamit mo sa ngayon. Nagulat naman si Chenkyo sa bilis ng pagguhit ng ating bida. Sabay pinaakyat ang gagamba sa balikat ng ating bida. Nasambit pa nito na titignan niya nga raw ito, subalit laking pagtataka naman niya nang makita ang ipininta ang ating bida. Sinabi pa ni Chenkyo, ano ito? Ito ba ay isang uri ng martial arts? Isang uri ng martial arts na tanging ang mga hunk na walang damit lang ang makakagawa. Subalit bigla naman na sumabog ang gagamba, at napatanong naman si Chenkyo, na kung nahuli na daw ba ang gagamba na iyon. Makikita naman na dinakma ni Zier ang nasabing gagamba. Nagtataka naman ang ating bida, ay tinanong niya si Zier na kung ano daw ba ang problema. Sinabi ni Zier, nakikita kong nagtatrabaho ka ng gusto kong i-massage ang iyong mga balikat. Sinabi ni Zier, Master, ang mistress ng Wangu Pavilion ay misteryoso at mailap, at may napakakaunting impormasyon tungkol sa kanya. Dahil gusto mong kontakan ang mistress ng Wangu Pavilion, aalis si Zier para sa isang araw bukas. Naisip ni Zier, kailangan ko munang malaman kung ano ang nangyayari, para makakilos ang master mamaya. Naisip ni Li Ziwei, napakakonsiderasyon ng ating si Zier. Anong maaasahang subordinate? Salamat sa regalo orihinal na may-ari.
Bukod pa dyan ay sinabi rin ni Ziher na mag-ingat daw ang ating bida habang wala siya. Sumagot si Lee Ziwei, huwag kang mag-alala, sa lakas ko. Posible pa ba na makidnap ako sa sarili kong bahay? Habang makikita naman ang isang pusa na tila nakamasid sa dalawa. Kinabukasan, sumisigaw si Blondie, iulat sa pulis, kailangan kong mag-ulat sa pulis. Sumigaw si Ziafu, ano nawawala si Brother Y. At nawawala rin ang iba pang mga demonic sect. Naisip ni Yi, naglaho siya sa kritikal na sandaling ito, maaari kaya siyang tumatakas sa krimen. Habang sumasakit ang ulo ni Ziafu sa mga problemang dumadating ngayon. Bigla na lang nangyari ang insidente, sabi niya, kaya huwag kang magmadali sa pagbibigay ng mga conclusion. Sinabi ni Blondie, siguro lumabas lang siya. Nagtanong si Ziafu, kailan natuklasan na nawawala si Brother Wei. Sinabi ni Blondie, syempre ngayon ko lang natuklasan, at agad ko itong iniulat. Sinabi ni Dai Chan, tanghali, nakipagtanghalian ako kay Awei. Hindi siya nagbanggit na aalis siya, at tinanong niya ako kung gusto kong mag-ensayo ngayong hapon. Isang tinig ang nagsabi, tama. Natagpuan namin ito sa kanyang silid. Sinabi ni Ziafu, spider. At isang hindi tapos na kasanayan. Ang guhit ni Brother Awei ay talagang napakaganda, ngunit ang mga damit ng mga karakter ay medyo malaswa. Sabi ni Chenkyo, ang spider ay akin. Binabantayan ko siya, ngunit nalaman niya agad. Sinabi ni Blondie, paano mo nagawang manektik sa aking master? Sabi ni Chenkyo, tungkol naman sa kanyang kinaroroonan. Mukhang may alam ang babaeng ito, lumipat naman agad ang eksena sa isang lugar na hindi ko rin alam kung saan. Subalit sa loob nito naruroon ang ating bida walang malay ngunit buhay. Subalit bigla naman siyang bumangon, at agad na natanggal ang takip sa kanyang mga mata. At nang makita niya ang lugar, nagtataka rin siya gaya ko kung nasaan siya ngayon. May sumigaw naman, na isang tinig aniya, gising na daw ang ating bida, kung kaya ipagbigay alam daw nila ito sa kanilang mistress. Sinabi ng isa, kahit medyo payat siya, mayroon pa rin siyang medyo makinis na balat at malambot na laman. Sinabi ng isa, medyo tanga siya, pero hindi siya masamang tingnan, subalit sa katunayan isa lamang itong imahinasyon ng ating bida. At ayon naging mukhang tanga na naman ang ating bida, dahil sa naiisip niya, dahil nga sa mga naiisip niyang mga nilalang na may tainga ng hayop, ay labis na lamang ang kanyang pagkagulat. Tanong pa niya na kung nag-time travel ba daw siya ulit, wala na burat na talaga ang ating bida haha. Dito na po natatapos. Maraming salamat.